Ngayon, titingnan po natin ng mas malalim yung tinatawag nating mukha sa salamin. Narito na po tayo sa paksa na tumutukoy po sa estilo o pamamaraan ng pagpapalaki sa anak o parenting styles po ang tawag, ano? Una po, kung kayo po ay pag nagkasalangin yung anak, okay, may nilabag na patakaran sa bahay at nagbigay po kayo ng parusa, o kaya namalo po kayo, ginrounded nyo sila ng isang araw, hindi nyo pinagamit ng cellphone, no? Ang tawag po dito ay autocratic o mapagparusa. Command lang po kayo ng command, eto gawin, eto gawin, eto gawin mo anak. Ang kunin mong kurso, eto. Okay, wala ka ng ibang gagawin pa. Susunod ka na lang sa gusto kong mangyari. Bata ka pa lang, galing na ako dyan at alam ko kung anong meron dyan, kaya sumunod ka na lang. So, ganun po, no? Walang karapatan ng bata. Ang pangalawang klase naman po ng pamamaraan ng pagpapalaki sa bata ay yung tinatawag na demokratiko o diplomatiko. Ito naman pong pamamaraang ito kinakausap yung anak, kinukonsulta yung anak kung anong gusto niya. Halimbawa po, gusto niya naman magsayaw, hindi niya gustong maging lawyer, no? Di papabayaan po. Ito po yung sa patalas sa TV, sa PLDT. Kung asa ka masaya, kung saan ka masaya, suportahan ka, susuportahan kita. Yun po yung isang uri o isang tipo ng demokratiko o diplomatikong ama. Pero napansin nyo po, yung patalastas na yun, hindi po siya ganun dati. Siya po ay autocratic dati. Ang gusto niya, maging doktor yung anak niya. Okay? Kaya malinaw po ang democratic style of parenting. Ang pangatlo po ay yung permissive o mapagbigay. Ito naman po, binibigay lahat, no? Medyo naaabuso naman siya ng kanyang mga anak. Halimbawa po, sa pag-aaral, andyan lahat. Ang laki ng baon, tapos pag may hiningi, inungutang anak, ibinibigay agad. Mami, bilan mo ako ng Barbie. Mami, bilan mo akong cellphone. Mami, yung kalaro ko may PS2. Pwede ba may PS2 din ako? Mami, may bago na ngayon, PSP. Bigyan mo rin ako. Yung mga ganun pong klase ng mga magulang, yun po, pag po ibinibigay yung gusto ng anak, permissive po ang tawag doon o mapagbigay. At karaniwan po, ang mga magulang na ganito po, ang mga anak nila ay lumalaki pong spoiled, no? Kaya nagiging brat, no? At ang pang-apat naman pong klase ng pamamaraan, no, ng pagpapalaki sa anak, sa bata, ay yung tinatawag na passive o wala hong pakialam. Medyo deadma, para hong gano'n, no? Masyado siyang abala sa sarili niyang mundo, wala siyang panahon para sikasuhin ang anak niya, no? Kumbaga, busy siya sa trabaho, alas 8 pa lang nasa opisina na, umuwi gabi na, tutulog na lang sa bahay, ho. Hindi na talaga naasikaso ang anak, no? Napapabayaan, ho. At ang nangyayari, itong mga anak ko, hindi nila nalalaman kung ano na ang ginagawa. Karaniwan po, yung pala, no? Puntis na o kaya nagda-drugs. Pero pwede rin naman po kasing mangyari yun kapag ang magulang ay autocratic o mapagparusa, nagre-rebelde naman po yung bata, no? So, alin ho kayo dito? Kung ako ho ang tatanungin, ako ho ay nanggaling sa pagiging autocratic, ako ho ay minsan ho ay naging permissive din, pero mas sa letter B po ako ngayon, no? Mas diplomatic po ako ngayon, at tumatawid-tawid po ako paminsan-minsan sa iba't ibang pamamaraang ito. Nagbibigay din po ako ng parusa pag kinakailangan, at pinagbibigyan ko din po sila pag kailangan namang gawin ang isang bagay, no? Pero hindi po ako walang pakialam, no? Nagiging wala lang po akong pakialam kapag gusto ko po na matutunan niya yung ginawa niya. Pero lagi po rin akong nasa likod, sumusuporta pa rin ako sa anak ko. Hindi ko pa po ito nape-perfecto, baka po isipin ninyo, napakagaling ko, no? Ako po isang magulang din na nag-aaral, kasi iba-iba ho anak natin, meron hong iba hilig, meron ho namang napakadaling kausap, meron ho namang mainitin ang ulo, no? Iba-iba po ang handling natin sa mga ganyang bata, no? Lalo na po ako, 3 ang aking anak, talaga pong iba-iba ang ugali, iba-iba rin ang ginagawa ko sa kanila, pero meron isang bagay yung uniform, yung pagiging supportive ko po sa mga gusto nila, ginagawa ko po yun. Okay, ito pong
apat na estilo, titingnan naman po natin sa level po ng control at sa level po ng pagtanggap. Pag sinabi pong pagtanggap, ito po ba'y katanggap-tanggap sa anak natin? At sa control naman po, ano po ang nakakayanan yung gawin para sa inyong anak? Nakokontrol niyo po ba sila? Pag tinignan po natin ng type A o yung autocratic o mapagparusa, ito po, mataas po ang control nito kasi siya nga po yung in control para po siyang si Marcos martial law o ito ako ang commander-in-chief tatang sasabihin ko susundin mo, may control siya sa pamilya niya. Pero ang isang ano po naman dito hindi maganda, mababaho ang pagtanggap. Syempre, sino ba naman hong bata ang magugustuhan na ang magulang ay dinodominahan, no? Pinapangunahan ang kanyang pag-iisip po. So, mataas po ang control nito, pero mababa naman ang level o antas ng pagtanggap. Ngayon, dumako po tayo dun sa pangalawa. Yun pong tinatawag democratic. Ito po naman, mataas din ang control, no? Nasa control siya Nasa control din siya ng mga anak niya. I mean, kontrolado pa rin ang mga bata, ano ho? Pero binabalansin niya. Kaya siya po ay natatanggap ng mga bata. Okay? So, kung titingnan po, parang ang ganda-ganda nito, mataas ang control, mataas ang pagtanggap. Kumbaga, sa grade A, no ho? O kaya 99, no ho? So, medyo maganda-ganda ranking nitong democratic parent. Ngayon, ano naman po ang itsura ng isang permissive o mapagbigay? Well, ito po, syempre po, obviously, nadodominate siya ng anak niya, okay, na mababaho ang kontrol nito sa mga bata kasi naibibigay ang gusto ng bata, ang luho. At syempre, dahil naibibigay ng bata, ay tanggap na tanggap po at mahal na mahal yan ng mga bata. Ano pa po bang aasahan natin sa mga ganyang klase ng mga magulang? Di syempre po, mataas ang pagtanggap ng mga bata sa kanila. Karaniwan po sa mga ganun, mga lola, mga permissive, mga pagbigay. Yun po, mga bigay lahat ng gusto. At para naman po sa panghuli, yung tinatawag na passive o walang pakialam, ito po ang pinakamababa, syempre, ang ranking natin o ang grade na pwede nating ibigay sa mga itong klase ng magulang. Mababa po ang control nila, syempre kasi wala ko nga silang pakialam at hindi rin po sila katanggap-tanggap. Kaya po, yung level po ng pagmamahal ng anak sa kanila ay medyo mababa po. Minsan pag naparkada, mas maaga silang nakakapag-asawa, mas gusto kasi nila sa piling ng mga barkada po nila. So, yung apat na yun po, kung makikita nyo, ay may mababa ang control, may mababa ang pagtanggap, meron naman pong mataas, no? Katulad po ng sa democratic. So, yan po sa apat na yan, alin po kayo dyan? Ngayon, okay, ito po yung mga karaniwang sitwasyon, no? Paano nyo i-handle ang sitwasyong yan? Okay? Depende po sa apat na pamamaraang yon. Di kung ano po ang mas dominante kayo o ano po ang mas pamamaraan na nakikilingan po ninyo, ganun din po ang magiging sagot nyo, no? Kumbaga sa akin po yan, pag nagsinungaling ang bata, di nagve-verify po ako. Pero pag first offense, hindi po muna ako pero hindi po muna ako sermon ng mahaba, pero chine-check ko po muna. Tapos, pag sinabi ko pong, anak, kaysa naman magsinungaling ka, di sabihin mo lang totoo kasi hindi man ako magagalit kung naglaro ka ng computer. Kaya lang, meron kasi tayong dapat na policy na ganito lang dapat ang oras ng paglalaro. Di po pong ganun, sige. Pag-isipan nyo kung paano nyo sasagutin yan. At po, isa pa, pagmumura. Kasi lalo na yung mga bata, kahit naman hindi tayo nagmumura, naririnig sa kalaro o sa ibang tao, paano nyo i-handle yan, no? Next. Ano naman po ang pamamaraan nyo gagamitin sa usapin ng sex pag nagtatanong na po yung mga bata at saka sa pakikipagrelasyon, pakikipag-boyfriend. Paano po kayo magre-react niyan, no? Next. Paano pag nakikipag-away? Halimbawa, nag-aaway yung magkapatid o kaya nakikipag-away sa labas, nakikipag-away sa klase. Kayo ho ba yung nanay na susugod at magagalit dun sa kabilang batang ng away? Okay? Ano ho ang reaction nyo dyan? Tapos sa eating habits, yung pagkain ng mga bata, ano ho ba
Kung kayo ho kasi ay mahilig din kumain ng junk food, tapos ay ayaw yung anak niyo kumain ng junk food, hindi ho kayo role model, no? Pero, syempre nga ho, depende nga ho sa pamamaraan nyo ng pagpapalaki sa bata. Next, sa mga material na bagay ho, halimbawa, nagdemand sila ng cellphone, TV, anong policy sa TV, sa computer, pagko-computer, paglalaro, no? Hindi lang ho yung toys, kundi yung paglalaro sa computer, no? Ating mga virtual games. Paano nyo ho hinahandle yung mga sitwasyon yan? Okay?